Hi guys, so it's me, Joy Dalisay, and I'm starting to record some videos again. Balikan natin ang pagre-record ng mga informative videos. So ayan, so start tayo sa how to become a teacher here in the United States. So ito, nakapag-vlog na ako noon tungkol dito, and right now, magbibigay lang ulit ako ng mga experiences ko dun sa mga nag-a-apply papunta rito at dun sa mga nakita kong process kung paano yung application na ginagawa nila. So we have two kinds of visas na pwede nating applyan pag para makapunta tayo as a teacher here in the United States. The first one is the J1 visa. Yan yung most commonly used at very mas easier na pathway to go here in the United States as a teacher. Meron din naman ay ibang mga teachers or yung mga nai-sponsoran sila ng mga school districts ng H1B visa. H1B visa is a working visa. So si J1 naman, this is just a teacher exchange cultural program between US and the Philippines. So, anong pagkakaiba ng dalawa? Kay J1, kapag nag-apply ka sa school district at sinabi mo na gusto mo ng J1 visa, so once na makareceive ka ng job offer from a school or a school district, so hahanap ka lang ng visa sponsors na pwedeng magbigay ng J1 visa para sa'yo. And then, from there, so sila na yung mag-aasikaso ng lahat ng papeles mo at lahat ng guidelines kung ano-ano yung mga steps na dapat mong gawin. So, yon. So, the first step is apply for a job position anywhere here in the United States. Second step, kapag J1 ang papasukin mo, so hanap ka lang ng J1 visa sponsors. Maraming mga visa sponsors na available. So, ayun. Now, yung H1B naman, that is a working visa. Si H1B naman, kapag naswertihan ni teacher, bawa, nag-offer sa'yo, nag-apply ka ng trabaho, o tapos nag-offer sa'yo yung school district, and the district is aware about the H1B process or sponsorship. So, si school district mismo ang mag-i-sponsor sa'yo ng H1B visa, which is the working visa. So, sa H1B visa naman, kailangan naman mo naman dyan ng immigration lawyer. So, usually, yung mga school districts na nag-offer ng H1B visa, meron na silang mga partners na immigration lawyers. Kung wala naman, pwede ka rin maghanap ng sarili mong immigration lawyer na based here in the United States, na based dito. So, paano nangyayari yon? Usually, nangyayari yan kapag may mga kakilala ka na nandito na sa US. So, ayun, those are the two types of visa na pwede nyong gamitin as a teacher here in the United States para maka-enter kayo dito. Now, big difference ng dalawang visa na yon is si J1, 3 years ang program niya, can be extended up to 5 years. And after 5 years, ang catch lang doon is you have to go home. Kasi meron siyang tinatawag na 2-year home residency rule. So that is a 212E rule. Itatatak yan sa passport mo once na lumabas ka ng Pilipinas as a J1 visa. So, mahirap siyang ma-waive. So, katulad ko, I'm already on my 4th year and going to my 5th year until now. Wala pa rin kaming pathway kung paano waive yon. So, we are just planning to go back home and serve the 2-year home residency rule para pagbalik namin dito, makakapili na kami kung anong visa yung pwede naming applyan. Now, kay H1B naman, since that is a district sponsorship visa or yung employer's sponsorship visa, so depende na kay employer mo kung i-extend nila yung visa mo or i-extend nila yung sponsorship nila para sa'yo. Syempre, pagdating mo rito, dapat pakita mo yung best mo para makita ng school district na okay na i-extend yung iyong visa as H1B. Sa H1B naman, up to 6 years siya. I think 3 years din yung first
contract. And then, pwede mong i-renew yan up to 6 years. Pwedeng i-renew pwedeng i-renew ng school district yan up to 6 years. And then, after that, so, pwede ka nang i-sponsor ng school district mo ng green card. So, depende pa rin kay employer at sa performance mo. So, ayun, yung big difference ng dalawang visa. So, nasa sa inyo na lang kung ano yung visa na pwede ninyong gamitin or madali ninyong magagamit para makapunta kayo dito sa USA. Most of the teachers ginagamit nila yung J1 kasi yun yung easier pathway. At once kasi na kailangan mo lang ng job offer dyan at pag meron ka ng visa sponsor, sila na lahat yung sasabi sa'yo ng mga dapat mong gawin para maka-enter ka dito at hindi mahigpit. Unlike sa H1B, matagal ang proseso. Dumadaan pa talaga siya sa USCIS, sa Department of State. Yan. At minsan matagal din yung proseso sa Pilipinas. Lalo sa mga agency natin sa Pilipinas. Napakatagal ng proseso. So, iyon. Pero, syempre, kapag ka naman naayos mo ng H1B mo, much better din naman siya kasi intended siya para magkaroon ka ng green card. So, ayun lamang mga kaguro at huwag kayong matakot na mag-apply kasi there are really a lot of teaching positions available dito sa US. Kayo na lang yung bahalang mag-search kung saan nyo gusto na state mag-apply. And then, the rest will follow na. Ayun lamang po and good luck to your journey guys. And I hope to see you here in the United States soon. Bye-bye!